purihin kayo magpakilanman, Yahweh ang Diyos ni Israel na aming Ama. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Tayo po ay magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa umagang ito ay lumalapit po kami sa iyo. Nagpupuri po kami sa iyo. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ama, lumalapit po kami sa iyo at nagpapasalamat sa iyong mga pagpapala, sa iyong biyaya. Maraming salamat sa nakaraang araw na kung saan ang iyong pagkalinga po sa amin ay aming naranasan, Panginoon. Maraming pong salamat sa mga pagpapala, sa iyong provision, sa bawat iyong anak, Panginoon. Ama, lumalapit po kami sa iyo, humihingi ng pagpapatawad. Kung kami man, Panginoon, ay natagpuan mong nagkamali, nagkasala, Panginoon, sa anumang kadahilanan, ito'y aming pong inilalapit po sa iyo, itinataas at aming pinagsisisihan, Panginoon. Sabi ng iyong salita ay ihayag lamang namin, Panginoon, ang aming mga nagawang kasalanan. Makakaasa kami, Panginoon, na kami ay pinatawad mo, Panginoon. Kaya marami pong salamat at ang iyong kapatawaran, Panginoon, ay natanggap na namin, Ama. Panginoon, patuloy po kami lumalapit po sa iyo. Patuloy namin lalapit po sa iyo ang aming pananambahan, ang kaayusan nito, Panginoon, ang iyong ipagkaloob sa bawat isang uma-attend, Panginoon, ng pagsambang ito, Ama. Panginoon, dalayan po namin sa iyo ang kaayusan, Panginoon, ng aming pananambahan. Panginoon, dalayan po namin sa iyo ang bawat sambahayan ng aming iglesia. Ikaw, Ama, ang kumatagpo po sa kanila, anumang kanilang kalalagayan, Panginoon, ang iyong biyaya at pagpapala ang patuloy pa rin nilang maranasan, Panginoon. Patuloy namin dalangin ang aming bansa, ang aming Pangulo. Patuloy mo siyang bigyan ng kaalaman, karunungan, kalakasan. Pagpalain mo siya, Ama, maging ang kanyang mga kasama sa gobyernong ito, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga inaayos, ang lahat ng mga plano, Panginoon. Ang katuparan nito, Panginoon, ay tunay na nagmumula po sa iyo. Dalangin namin sa iyo ang aming iglesia, ang Iglesia Evangelika Unida de Cristo sa kanyang pangkalaganapan, Panginoon. Ang mga generales, obispo, ang direktoryo, ang kapasturan, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang kumatagpo sa aming iglesia. Batid mo ang kanyang kalalagayan, Panginoon, at hinihiling po namin, ikaw ang Diyos na aming tinatawagan, ikaw ang Diyos na mag-aayos ng lahat ng bagay, Panginoon. Kaya hayaan mo na sa ganitong kalalagayan ay amin pong ipagpasalamat ang lahat ng bagay na ginagawa mo, Panginoon, sa buhay ng iyong iglesia, sa buhay ng iyong mga anak. Panginoon, marami pong salamat, Ama. Ang lahat na ito'y aming dalangin, hindi sa aming sariling karapatan, kundi sa karapatan lamang ng aming manakop na si Jesucristo, mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Taon
dumako sa tugunang pagbasa na matatagpuan sa Tito 2:1-12, ang wastong pamumuhay. Ang ituro mo naman ay ang mga bagay na naaayon sa wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, mapagpigil sa sarili, at maging matatag sa pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis. Ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa, upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos nang dahil sa kanila. Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ninuman ang mga sinasabi mo. Kaya't mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Tayo pong lahat, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa 3 araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan, siya nawa.
worship our Lord. This song in my heart, this song in my soul, this song I was born to sing. It's your song of freedom, now I'm free to dance again. I'll sing in the darkness, I'll laugh in the rain, rejoice in your love again. It's your song of freedom, now I'm free to dance again. Your spirit brings me liberty, your bread of life has set me free. This song in my heart, this song in my soul, this song I was born to sing. It's your song of freedom, now I'm free to dance again. I'll sing in the darkness, I'll laugh in the rain, rejoice in your love again. It's your song of freedom, now I'm free to dance again. Your spirit brings me liberty, your breath of life has set me free. Jesus, your love it lifts me high, gives me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, I'll dance before your throne, bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. This song in my heart, this song in my soul, this song I was born to sing. It's your song of freedom, now I'm free to dance again. I'll sing in the darkness, I'll laugh in the rain, rejoice in your love again. It's your song of freedom, now I'm free to dance again. Your spirit brings me liberty, your bread of life has set me free. Jesus, your love it lifts me high, give me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, I'll dance before your throne, bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, your love, it lifts me high, gives me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, I'll dance before your throne, bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. Will bless your holy name. Will bless your holy name.
'cause you are the only one. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, and everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. And I will worship, and I will praise, and I will lift up your holy name. I must give you all the glory, all the honor to your name, 'cause you are the only one. 'Cause you are the only one. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, and everyone will see, will hear, will know. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, everything of me. Use it for your glory, and everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, and everyone will see, will hear, will know. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, and everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Yes, Lord, we thank you this morning. That you are Lord of all.
Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong umaga ay muli tayong makasasamba sa ating Panginoong Diyos. Marapat at matuwid nating dapat gawin ito sapagkat meron tayong iisa lamang Diyos. Sabi nga, na kay Hesukristo lamang ang kaligtasan at walang ibang pangalan na sulat sa silong ng langit, kundi ang pangalang Jesus na sukat nating ikaligtas. Ngayong umaga ay ating pag-aaralan, ang sabi doon sa Matthew 16:5-12, ang ating title noon ay Be on Guard Against the Yeast of the Pharisees and Sadducees. Ngayong umaga ang ating pag-aaral ay ang lebadura ng mga Pariseo at mga Saduceo. Nang tumawid sa ibayo ang mga alagad, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo at mga Saduceo. Nag-usap-usap ang mga alagad, sabi nila, kasi wala tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya yon. Alam ito ni Jesus, kaya sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang baong tinapay? Napakaliit ng inyong pananalig. Hindi pa ba kayo nakauunawa? Nakalimutan na ba ninyo nang pagpira-pirosihin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol na tinapay ang lumabis? Gayon din ang 7 tinapay para sa 4,000. Ilang malalaking bakol na tinapay ang lumabis? Ano't hindi ninyo nauunawaan na hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko? Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo at mga Saduceo. At naunawaan nilang sila'y pinag-iingat niya sa turo ng mga Pariseo at mga Saduceo at hindi sa lebadurang gamit sa tinapay. Kung ating babalikan ang ating pag-aaral tungkol sa pagpapakain ng 5,000 katao sa Matthew chapter 14, at may mga katanungan na matapos itong mangyari ay meron pang kaganapan sumunod na ang ating Panginoong Yesus ay muling nagpakain naman ng 4,000 katao sa Matthew chapter 15. Akala ng marami ay isang beses lamang nagpakain si Jesus at ito nga ay yung sa 5,000 katao. Sumalit dito, sa mga talatang ito, pinatunayan ni Jesus 2 beses siyang nagpakain. Yung 5,000 at yung 4,000. At dito sa mga talatang ating pinag-aaralan, pinaalala ng ating Panginoon Yesus sa mga alagad ang pagpapakain. Una sa 5,000 at pagkatapos sa 4,000. At naunawaan nilang sila'y pinagpag-iingat niya sa turo ng mga Pariseo at mga Saduceo at hindi sa lebadurang gamit sa tinapay. Sa John 6:26-27, ang sabi, si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo,
kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. John 6:35, Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. At ating ang nasumpungan ang pagkaing ito na hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoon Hesus sa krus, ay pinatawad ang lahat ng ating mga kasalanan at pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Lahat ay kanyang napagtagumpayan sa krus at ganoon din tayo noong tayo ay tumanggap at nanalig sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At dito sa ating iglesia, Iglesia Evangelica Unida de Cristo, Tipas Unida Church, tayo ay naging kaanib, na kung saan ang iglesyang ito ay mayroong pinaniniwalaan, mga katuruan, sinasampalatayanan na ang basihan ay ang banal na kasulatan. Mayroon tayong sariling doktrina na pinanggagalingan ng lahat ng ating mga sinasampalatayanan. Ito yung Green Book. Ang doktrina, mga patakaran at saligang batas. Bahagi bilang dalawa, ang mga bahagi patungkol sa sinasampalatayanan, Articles of Faith. Ating pag-aralan kung yung tungkol sa ating kaligtasan, yung katiyakan natin sa buhay na walang hanggan. Section 9, ang kaligtasan. Letter A, ang kaligtasan ng tao ay tanging sa biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at karapatan. Yung Efeso 2:8-9, no, madalas natin iyang nakikita, naririnig. No? Sabi nga doon dahil sa kalooban ng Diyos tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya at hindi sa mabubuting gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. John 3:16, no, alam natin yan. Ano? For God so loved the world that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. In Tito 3:4-5, ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos sa atin, tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa Kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at pinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo sa kanyang unang sulat, chapter 2, verse 5, sapagkat iisa ang Diyos
at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Letter B, ang kapanganakang muli or regeneration ay nararanasan ng mga tunay na nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Doon sa Juan 3:3-7, ito yung gabi na kung saan ay nagnanais itong si Nicodemus na kausapin ng ating Panginoon. At ang sabi niya doon di ba? Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So ito yung pagkakataong sinabi ng ating Panginoon. In John 5:24, sabi doon, sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kung hindi inilipat sa buhay mula sa kamatayan. In 1 Peter chapter 1 verse 23, sabi doon, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Letter C, ang mga tunay na mananampalataya ay inaring banal o ganap ng Diyos. Dahil lamang sa kaniyang habag at awa sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa Roma, chapter 1, verse 1, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoon Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. And letter D, naiisa lamang ang tanging daan sa kaligtasan at tagapamagitan sa Diyos at sa tao, na ito'y walang iba kung hindi si Hesukristo. In John 14:6, ang sabi doon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Doon sa Gawa, chapter 4, verse 12, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. And letter E, ang mga tunay na mananampalataya kay Kristo ay may katiyakan ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Ang sabi doon sa John 6:47, ang nananalig sa akin ay mayroong buhay na walang hanggan. Sa Roma 8:1, kaya nga hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Sa sulat ni Juan, sa kanyang unang sulat, chapter 5, verse 12-13, ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan.
ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Ang sabi ni Juan, isinusulat ko ito sa inyo. Yung Biblia, sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang ating iglesia ay sumusunod sa mga doktrinang ito. Ating itong pahalagahan, alamin, magtanong, pag-aralan, sundin ang lahat ng mga pinag-uutos nito. Nag-umpisa na po yung pag-aaral ng ating doktrina tuwing Sabado. Ikadalawa ng hapon via Zoom sa Family Bible Study. 1, 2, and 3. Makipag-alam po tayo sa ating iglesia at makiisa sa pag-aaral ng doktrina ng ating iglesia. Ang biyaya ng Panginoon ang sumaatin sa pag-aaral natin sa mensahe ng Panginoon sa araw na ito, na ang naisin niya, ang kanyang salita, ang doktrina ng ating iglesia ay ating malaman, mapag-aralan, sundin ang lahat na ipinag-uutos at tunay na maging matatag ang ating pananampalataya kung ang pag-uusapan ang mga aral ng Diyos na ituturo niya sa bawat isa sa atin. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. At kami ay muling nakasamba po sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa itinuro mo sa amin na kailangan kaming mag-ingat, Panginoon, sa mga turo na ipinapahayag kahit sa ganitong kapanahunan ay nandoon yung mga pahayag na kung saan sasabi natin na mukhang lihis sa aming pananampalataya. Kaya hayaan mo na bigyan mo kami ng kaalaman, karunungan, Panginoon, upang sa buhay na ito, kami ay matagpuan mong nagtatapat po sa iyo. Kami ay matagpuan mong sumusunod, Panginoon, sa iyong mga aral. Maraming pong salamat. Ang biyaya at pagpapala ng Diyos ang sumaamin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. The splendor of the King, clothed in majesty, all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. The trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God.
Watch the wages stand, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And oh, we'll sing how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Tayo po ay magpatuloy sa ating pagsamba. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito at ang bawat isa ay malayang makalalapit, Panginoon, upang tumanggap ng iyong basbas. Ang ilan ay mayroong kakaibang pagpapala na naranasan, may mga pagpapala na kanilang tinanggap at naisin nila, Panginoon, ito yung ipagpasalamat po sa iyo sapagkat ang sabi mo ang lahat ng bagay o pangyayari nararanasan ng iyong mga anak ay dapat po naming ipagpasalamat. Ang iba ay nagdaos ng kaarawan, ang iba ay ang anibersaryo ng kasal, patuloy mo silang pagpalain, ikaw ang tumatagpo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa pamamagitan, Panginoon, ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod sa kanilang mga ulo, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang basbas. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. At ngayon, Ama, igawad mo ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisa ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.
Ang Tipas Unido Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating mga pagbabalita ngayon pong October 10, 2021 sa atin pong naging Sunday Worship Service. Ang nagbigay po ng mensahe, Reverend Fermin Lantan. Tanging awit, Brother G-Boy Ocol. Praise and Worship sa pangunguna po ng ating Praise and Worship team. Hymns leaders po natin, Sister Doris Pagsisihan at Sister Wendy Encabo. Video editor, Brother Nuriel Ordonez. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting sa darating na October 14, 2021, ito po ay sa ganap na 7:30 ng gabi. Ang magbibigay po ng mensahe, tagapaglingkod ng Panginoon, Brother Joey Talampas. Testimony, Sister Chona Pagkalinawan. Praise and Worship sa panguna po ng ating Praise and Worship team. Hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo. Video editor, Brother Joshua Talampas. Narito pa po ang iba pang magiging speakers ng ating midweek service. Sa darating po na October 21, Brother Oli Sikat. October 28, tagapaglingkod ng Panginoon, Brother Jun Cayabyab. November 4, tagapaglingkod ng Panginoon, Brother Ed Bay. November 11, Sister Pearl Katahan. November 18, Dr. Israel Servo. At November 25 naman po, Sister Edith Maglipon. Para naman po sa ating pananambahan sa darating na October 17, 2021, ito po ay sa ganap na 9 ng umaga. Ang magbibigay po ng mensahe, Predikador June Pagsisihan. Tanging awit, Brother Ben Filio. Praise and Worship sa panguna po ng ating Praise and Worship team. Hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo. Video editor, Brother Nuriel Ordonez. Paalala naman po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ika po ay maaari nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179065. Ang account name po ay Tipas Unido Church. Pwede rin po natin itong i-transfer via GCash. Ang GCash number po ay 0917-531-2614 at ang account name ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para ma-record. Ang atin din pong mga ika po ay maaaring ibigay ng cash, iabot sa tahanan ng kapatid na Dr. Nep Ordonez, laki pa ng pangalan, petsa at halaga. Makikita rin po natin ang schedule ng atin pong Bible reading and reflection para sa linggong ito. Para po sa lahat ng members ng ating pong konsilyo, magkakaroon po ng meeting. Ito po ay ngayong October 10, 2021 via Zoom. Karagdagang pagbabalita naman po para po sa ating mga kababaihan. Magkakaroon po ng gawain sa pangunguna po ni Dr. Marilyn Servo. Ito po ay may temang Talk on Healthy Living. Ito po ay sa darating na October 17, 2021 via Zoom at sa ganap po na ikadalawa ng hapon. Ang theme verse po ay matatagpuan sa 1 Corinthians 6:19 hanggang 20. Atin naman pong batiin ang ating mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan para sa linggong ito. Sa darating po na October 14, Brother George Balida. October 15 naman po, Brother Edward Odencio. At October 15 din po, Sister Cha Emosino.